Mga kabisnes naming minamahal, makikisuyo po kami. Naglalambing po kami sa inyo. Kung maaari po sana ay pakisuportahan natin Analisa Reality Vlog. Analisa Reality Vlog. Hello mga kabayan, kamusta kayo? Magandang buhay. Welcome po muli sa aking YouTube channel, Analisa Reality Vlog. Bago po ang lahat ay gusto kong pasalamatan yung mga silent viewers po sa aking munting kubo. Salamat sa inyo. Mga bagong subscribers po, thank you. Mga nagla-like, nagko-comment, at saka nasi-share, salamat din po. And please support ho natin ang Ka-Business Official, Papa Dins TV, and Ka-Business Family. At yung mga kagwangs po na 6, isa-shoutout ko po sila mamaya sa last part na ng aking reaction, at gayon na rin po yung aking mga kasamahang mga reactors. Ngayon po proceed tayo sa aking reaction, opinion. Kasi ayoko na sanang gawin to, kaya lang kahit nakahiga ako, nag-iisip yung gusto kong magbigay ng sarili kong opinion patungkol po dito sa naging upload ni Sir Wakiwak TV. Shoutout po sir. Ito po yung best friend po ni Pinuno Ka-Business. Kasi nga, alam naman na natin, ito si Jonathan, si Nanay Marita. Ito po yung naging topic ngayon ni Sir Wakiwak kasi syempre nababasa rin niya, napapanood niya na sobra-sobra na yung mga bashers ba nila Ka-Business, ni Pinuno Ka-Business. Patungkol nga dito sa ginagawa ni Jonathan na naglalagari, sinisiraan si Pinuno Ka-Business. So ito ngayon, kasi maraming nagtatanong bakit hindi pa nadadala si Nanay Marita sa shelter, sa Home for the Aged. Bakit ang tagal? Kasi ito na nga, sinabi nga dito ni Sir Wakiwak na yung proseso. Diba pansamantala nga po, nandun muna sila sa barangay habang inaayos pa kasi hindi ho ganun talaga kadali. Pag sa gobyerno, maraming maraming pagdadaanan. So pakikinggan po natin mamaya yung sinabi po ni Sir Wakiwak bago ko po ibigay yung aking reaction. Ito po yung sinabi niya dito. Kasi meron po silang mga kinat na mga pag-uusap nila kasi may mga masiselan na ayun niya kay Sir Wakiwak na pwedeng makakasira sa, kumbaga maging safe na lang tayo. Kasi baka mamaya nga ay yung mabalikan ba yung hindi maganda, baka mamaya syempre mahirap mag-akusa yung mga ganon. Pero ito, mga kababayan, yung sa akin kasi, karapatan ng DSWD, doon sa area na yun, yung lugar sa barangay, na magtanong-tanong, kumbaga yung ECI, background check nila Jonathan. Kasi kahit ako nag-iisip imposibleng walang ni isa na kamag-anak ito sila Jonathan. Imposible. Sa side ni Nanay Marita, sa side ng tatay ni Jonathan. Okay, sabihin na natin, mag-isang anak lang si Nanay Marita. Kung ano man ang nangyari sa kanya, o solong anak, nakapag-asawa siya Andiyan si Jonathan, may anak. Naging anak niya si Jonathan. Nasaan yung tatay ni Jonathan? Nasaan yung mga kamag-anak ni Jonathan? Mga pinsan, uncle, o kung ano man. Kasi imposible, zero na tayo dito kay Nanay Marita. Dito na lang tayo sa kabilang side. So ayun nga, napag-alaman ng barangay na dyan pala sa area na yan, mayroong mga kamag-anak o nakakakilala sa kanila kila Jonathan. Tapos, kasi nga daw merong hindi mga magandang nangyari nung nakaraan. Kaya parang pinabayaan na lang siya. Dahil nahihiya. Dahil daw doon sa gawain yung manang mag-ina na to sa ginagawa nila Jonathan. Kaya ayan sila ngayon naging palaboy. So, ang naging problema ngayon, dahil nga hindi naman agad-agad ang ating gobyerno, ang DSWD, ang CSWDO, na ora mismo i-accept sila, andyan sila ngayon nagalag. Kasi hindi naman kasalanan ng mga yun. Kasi kumbaga, alam naman natin na ibinahay na sila ng Ka-Business Official. Kaya lang sila Jonathan naman ang problema. So, ito yung sabi dito ni Sir Wakiwak. Sandali po pakinggan ho natin. Sana marinig nyo. Si Nanay Marita, sa tingin ko parang may something din. Gusto ko ma-interview yung mga, nung panahon na hindi pa siya kwan, yung panahon na hindi pa siya na-stroke, may kwan ba siya? May something din ba? Kasi, sige, si Jonathan, kasi makakita siya. Nung malakas na sila dati, si Jonathan. Sa puntong ito mga kawaki, ito na yung bahagi ng Masila na pinag-uusapan namin doon sa back
background ni Jonathan at ni Nanay Marita. So, minarapat kong alisin yung pag-uusap dito para din naman sa kapakanan ni Jonathan. At saka isa pa, siyempre, para hindi tayo magkaroon ng backfire ba? O kaya para hindi tayo magkaroon ng problema. Kasi medyo masilan pala at medyo kakaiba pala ang background nitong mag-ina nung panahon na wala pang sakit ito sa Nanay Marita, mga kawake. Ayan. Ibig sabihin, ma'am, nung panahon na itong mag-ina, malakas pa ang katawan. Ito palang si Jonathan, tumitira na ito. Mga kawaki, kaya pala natagalan yung proseso nung pagdadala nila ni Nanay Marita at Jonathan doon sa shelter. Kasi bukod sa kaalaman namin, nagkaroon ng investigasyon itong mga taga DSWD at saka nitong mga taga shelter sa mga nakaraan nitong Jonathan at Nanay Marita. At tumalabas doon sa kanilang pag-imbestiga ay hindi maganda itong naging background ni Jonathan at Nanay Marita, no? Bukod pa doon kasi sa mga na-interview ko noon na tungkol dito sa kanila, akala ko ay yun ay heresy at yun ay hindi masyadong totoo. So ngayon po natin napatunayan na talaga namang totoo ang mga aligasyon o kaya yung mga hindi maganda, sabihin na lang natin na hindi magandang mga nakaraan nila ni Nanay Marita, mga kawake. At dahil dito, ito nga, pinag-usapan namin ngayon kung paano na matuloy sa pagpasok sa shelter itong sila ni Nanay Marita. Ano? Dahil patuloy na nakikiusap po kami ni Idol Ka Business na ilagak siya roon, mga kawaki. At ang isa pa, sa ilalim ng kanilang evaluation, ito si Jonathan ay dapat may pa-check up sa mental o kaya madala doon sa mental para malaman kung talaga bang nagkaroon ng depekto yung kanyang kaisipan o mararapat siyang ipasok sa mental. At ito naman pong si Nanay Marita, lumalabas dito na siya ay maraming taglay na karamdaman o kaya sakit sa katawan. So, kailangan daw muna ipa-check up sa doktor, ipasok sa ospital para ma-check up kung ano talaga ang kanyang mga sakit o kanyang karamdaman. So, ayun nga mga kababayan, narinig natin yung sinabi ni Sir Wakiwak. So, mas napagtibay na talaga na yung isang nagiging sagabal kung bakit nga hindi pa ito na ipapasok si Nanay Marita doon sa Home for the Aged. Dahil nga doon sa background check, isa yon. At isa pa, kailangan din pala talaga na ipa-check up din si Nanay Marita sa doktor sa hospital kung ano talaga yung kasakit niya. Para malaman nga naman ng shelter kung sakasakali man, para alam nila kung ano yung gagawin. At kung ma-approve yun, di makakapunta na sila doon. Kaya lang, ito yung katanungan, anong mangyayari, kailan, paano, hanggang kailan kaya sila na nandyan lagi sa labas. At ito pa, si Jonathan din, dahil nga mayroong nagsabi nga na tumitira, hindi natin alam kung anong klaseng tira ang ginagamit nun. Ano ba yung tinitira niya, kasi maraming pwedeng tirahin di ba? Parang napaka-general naman, dapat hindi na kasi sinabi kung ano yung tinitira ni Jonathan. So, ayun ang sabi nga dito, kailangan ipa-check up din sa yung mental health niya, kung ano yung status ni Jonathan.
kung kailangan bang i-rehab, kung kailangan ba siyang dalhin kung sa anong institution, kung saan siya nababagay. So maraming proseso pala ang dapat natin antayin. Kaya yung mga naiinip dyan ng mga bashers, antay-antay po kayo. Siguro kung gusto mamadali kayo, tulong din kayo sa gobyerno, no? Kasi ito talaga walang magagawa. Kailangan pag-aralan ang sitwasyon ng mag-ina. Yun kaya natatagalan sila dyan sa labas. At habang nagtatagal sa labas, ito si Jonathan, lutang na. Kung sino yung kaharap niya, ang sarap ng ganda yung kanyang sinasabi. Ganon. Ano siya para siyang tawag sa amin yung tais paluyo, yung parehas matulis, kabilaan. Parang yung ganun yun So yun ang kay Sir Wakiwak. Salamat sir sa pag-update. Dahil ito, naging malinaw po yung mga nangyari kung ano talaga ang nakakasagabal. Bakit nga ba ang tagal-tagal pa, ang tagal na hindi pa napupunta o hindi pa nakukuha si Nanay Marita. So ang katanungan natin ngayon, kasi walang kasiguraduhan to kung madadala siya sa home for the aged Walang kasiguraduhan kasi nga marami pang prosesong kailangan gawin. Kung halimbawa, papaano po kung sakaling hindi ma-qualified na madala si Nanay Marita dun sa home for the aged, sa CSWD kung saan man yun. Saan kaya mamamalagi si Nanay Marita? So siguro para sa akin, baka mamaya kupin na lang ng barangay. Wala nang ibang choice kung ganun. Pero sana ipag-preho natin na mapunta talaga si Nanay sa home for the aged. Yun lang. At hanggat hindi kasi sila pumipermi sa isang lugar dapat sana doon lang sila sa barangay para ma-monitor si Nanay Marita. Maano yan madaling maayos yan. Kanyang alam ko pag senior citizen na, libre na yan dalhin nila dun sa public hospital. Yun lang, opinion ko lang to Kasi kaysa naman nandyan si Nanay Marita araw-araw sa kalsada, hindi hila-hila ni Jonathan kung saan-saan pumupunta. Maulanan, maarawan, gabi, walang pakialam yung anak. Ginagamit yung nanay niya. Walang malasakit, hindi yan totoong nagmamahal sa magulang pagkaganyan. Ginagamit lang yung nanay niya Sana, ewan ko lang sa barangay, hindi natin masabi, ewan ko kila Pinuno ka business, kila Sir Wakiwak. Kasi mahirap wala tayo sa posisyon para kumbaga gumalaw ng gano'n. Atin naman opinion lang. Bibigyan lang tayo ng ating sariling opinion patungkol dito. Pero kung sa part ko, kung sakasakali ako man yun, ako yung nandoon sa sitwasyon, halimbawa, ako yung nandoon sa DSWD, para sa akin, ilalabas ko yung sarili kong boses. Kunin na natin si Nanay Marita, ilagak na natin sa ospital, dalhin na natin siya doon para ma-monitor na lahat ma-check up sa kanya, lahat matingnan sa kanya. Libre po yun doon sa East Avenue. May malasakit center naman doon O di doon si Jonathan magbantay sa ospital sa nanay niya. O di ba? Para sana gawin nila yun. Kaysa naman dyan na lang sila sa kalsada ba? Paikot-ikot. Naawa ko sa matanda. Kasi ako may nanay din ako kailan lang yung nanay ko wala nag-aalaga kasi yung kapatid ko may trabaho. Uuwi lang siya sa gabi. At least ngayon, siningit ko. Salamat sa aking kapatid pala. Gamitin ko na yung chance na to. Maraming salamat sa aking kapatid, sa iyo, Jubik. Alam ko mapapanood mo tong aking video. Salamat. Kasi nag-give up ka sa trabaho mo. Kahit alam ko, mas malaki yung sweldo mo kaysa sa akin. Pero give up mo yun para maalagaan mo ang ating nanay. Kasi ikaw lang naman yung wala pang anak. At kaya mong bantayan si nanay. Yun lang. Salamat sa inyong lahat mga kapatid ko na nandyan. Shoutout sa iyo, Kenneth. At saka kay Daday, shoutout sa inyong tatlo na nandyan kay nanay na anytime ay nakakarating sa kanya. Kasi kami malayo naman Kaya malaking pasalamat kung mga kababayan, ka-business, ka papi. Kasi nga, may sakit din yung nanay ko Naka-wheelchair na rin siya. At half ng kanyang katawan hindi na naigagalaw. Nahirapan siya kasi nag-stroke na. Tapos yung paa niya, nahirapan din siya, hindi niya ma-straight. Nahirapan. Kaya malaking bagay na nandun yung kapatid kong isa. Pinauwi ng isa kong kapatid. Kaya salamat. Dahil 7 kami nagkakasundo, usap-usap lang kung sino yung available, siya yung mag-aalaga. Kaya ngayon, kampante na ako, makakagawa na ako ng aking reaction kasi nga hindi na ako nag-iisip Lutang ako ang hirap kasi na malayo ka. Kahit gusto mong gawin, tulungan mo yung nanay mo, wala kang magagawa. Para ako nakagapos. Yun ang pakiramdam ko Naiiyak na lang ako kasi wala akong magawa. Kaya malaking pasasalamat ko sa iyo, Jubik, yung aking kapatid. Salamat sa iyo.
darating ang panahon, makakabawi rin si ate. Hanggang dito na muna, naiyak ako. Pasensya na. Isa-shoutout ko pala si Ma'am si Ma'am Maria Luisa Cartalaba. Ma'am, salamat po, nabasa ko yung comment ninyo. At shoutout po sa inyong kaibigan, si Ma'am Jessica, nasa Binondo, Manila po sila. Shoutout ma'am, salamat po sa suporta ninyo. Ano ba yan? Sorry, naiyak ako. Basta pag ganyang mga usapang matatanda, mga senior, naiiyak talaga ako. Kaya, ay nako, iniiwasan ko talaga mga reaction kay Nanay Marita, kila Jonathan, kasi nga, dahil yun sa yun yung reason ko, dahil may nanay din ako na halos kasing edad na ni Nanay Marita, kaya masikip sa dibdib na nakikita ko yung si Nanay Marita yung ginagawa ni Jonathan. Kaya yun, isa yun sa reason. Ngayon, naglakas loob na akong mag-reaction patungkol dito kasi nga, alam kong safe na rin yung nanay ko dahil nandun niya yung kapatid ko nag-aalaga sa kanya. Nakakakain na ng maayos, napapaliguan, nabibihisan na ng diaper niya, yung ganun. Tsaka, may nakaalalay na. So yung shoutout po sa aking mga kasama, mga reactors, Anime Reactors TV, salamat sa patuloy na suporta din. Taong Gala, congratulations sa iyong anak, mga gagraduate na bukas, cum laude. And Ma'am Flair's channel, Kalingap Turak, Alminda Mix Vlog, and Katangay PLC. So, ingat-ingat lang po tayo mga kabayan. Shoutout sa ating mga kagwangs. Kagwang Intoy Official, Kagwang Bay Papaya Official, Kagwang Buknoy Official, shoutout po. And Kagwang Bugi Official, Kagwang Bung Official, and Kagwang Bugi Official. At ating mga M's, si Mercedes, si Junjun, si Ate Mingay, at saka si Nika. At saka yung buong family ninyo. Shoutout po sa inyo lahat. So mag-iingat po tayo lagi. So abangan na lang natin kung ano yung magiging resulta dito kay Nanay Marita. Pero para sa akin talaga, number 1 na moves na dapat gawin ay kunin na si Nanay Marita at dalhin sa ospital. Yun po talaga yung the best move. Habang inaantay yung proseso doon sa kung madadala siya sa home for the aged. Kasi time is running. Kailan pa kukunin kung approve na yung papel sa home for the aged, saka lang dadalhin si Nanay Marita sa hospital. Sana ngayon, di ba? Sana ngayon, yung oras na to, kung bukas o kung kailan man, dapat nasa hospital si Nanay Marita para na monitor na yung kanyang kalusugan. Sana nga. So, yun na muna yung aking reaction. Maraming salamat po sa patuloy na suporta ninyo. Mag-iingat po tayong lahat, bawat isa, sa ating mga ginagawa sa pang-araw-araw na pamumuhay. Survive po tayo, kaya natin to. Dito na muna. To God be the glory.